need to know kung sino talaga at dapat managot. Ang dapat managot, I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18? Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po, meron na kaming bagong ano when it comes to conduct of preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po. So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun sa ombudsman. Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints, nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on, I do not have any personal knowledge when it comes to the ano po, yung affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko syempre yung notice. So, ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun. Okay. So, Last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive niyo po yung isang affidavit against anybody, Your Honor, the usual process, pag ano yung mga hinahanap nyo opo, usually doon sa nag-submit ng affidavit? pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation. Okay, doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence, to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit? Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niyo na frivolous lang yung mga complaint. So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit. Kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo. Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence. Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano mo po madidescribe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador? Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that Okay. affidavit. I understand. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Follow-up question, Mr. Chair. Just go ahead, Senator. Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod? Yung pong 18 Marines po, 18 kargador, in-interview po namin isa-isa. Hindi, si Attorney Baligod. Hindi po kasi hindi naman po siya subject doon. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor, ayaw nila eh. Hindi, kasi Wala po kasi kaming contempt power or to force them. kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing, Yes. siya ang nagpapaliwanag. Siya Tama. siya yung nagsasalita on behalf Tama. of the... Opo. Di ba? Tama po, nagtataka nga po ako kasi... sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay? Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI
na mukhang kinoach na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako, medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalitain. Yun po yung ipinagtataka ko, bakit si Attorney Balicod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo ang magreklamo. Base sa kanya mga narinig. Yun lang ang tanong ko actually kasi nga yun nakita ko siya mismo and you're right, it's and for the record, it's a violation of our rules in Senate proceedings when a lawyer speaks and deliberates on the and representing the resource persons, no? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified. Thank you, Senator Kiko. Is just one quick? Kasi we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions. Go Yes, ahead. Mr. Chair. Go ahead. Isang follow-up question po. Salamat, Mr. Chair. Go ahead. Follow-up question kay Sen. Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung 5 individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng 5 individual affidavits? Any inconsistencies po? Yun na nga po, nagbigay na ako ng example mismo nung tinanong si Nabidad na at isasabit po namin itong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta, may deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa Ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair. All right, thank you, Salamat, Director. Mr. Chair. Thank you. Director of the NBI, maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para ika nga mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para ika nga mailahad nila yung gusto nilang sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat. Hindi po yung bisita po natin ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod at nagbibigay na sa 5th floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, nandito po tayo lahat, gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na ika nga magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Bam, and Senator JV, Senator Bam, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant. No? Actually, tutuloy ko lang po yung
tanong ni Senator Raffy na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no?